Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. It's always been our privilege. Tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Amen. Sapagkat sabi ko nga po nung ating Macarius Life, yung iba po ay hindi na nakaabot ng 2025. Di ba? Nalulungkot tayo. Pero ikasaya din naman natin sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, bagong buhay, bagong pag-asa upang patuloy tayo na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Shout Amen! Huwag na nating sayangin ang buhay natin. Amen mga kapatid? Bagkos ay ibigay na natin ang todo sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. Amen. And today we are going to move on to the second leg of our series, part number 2. Entitled Growing Up in Your Salvation. Pero bago po yan, let me give you some few announcement. First is, alam naman po natin, pakisabi sa katabi, pakisilent mo ng phone. Yan. Bakit? It is a sign of respect and as well as it is also to avoid distraction. Amen po ba? Diba? Pag tunog ng tunog ang cellphone, syempre, mawawala tayo sa focus. Also, don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Panginoon. And also, if you don't have notebook, you can use your camera phone. Kung meron naman kayong phone na may camera, take a picture because we believe that a picture is worth 8,000 words. Amen? Amen. Also, don't forget to invest and invite. Pag nagdadala tayo sa church, ilibre mo na. No, mag-invest ka na sa buhay niya para wala na siyang itatanggi pa. And that will be your crown pagdating natin sa langit kasi nakapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. And also, don't forget to watch our online worship service. Dalawa po yan palagi ngayong linggo, 8 in the morning. I hope na i-share nyo na po yan as of this moment. And also, we have our Wednesday midweek service, alas 6 naman po ng gabi yan. At napakaganda po ng topic natin doon entitled Charis. Kaya please don't fail to watch and don't fail to attend our midweek service as well. Can you hear amen? Amen. Yan, nag-amen po kayo sa Lord ha? Okay, so let's move on. At handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na po tayo, upo ng maayos at sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Yung mga nagdideklara niyan, kasama na po ako, binago na ng Diyos ang buhay, pinagpapala ang ating buhay, at patuloy tayong ginagamit sa ating ministry. Can you hear amen? Because it is a declaration to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed because of our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid? So ang pagpapala ay na kay Kristo, kaya lagi nating isama si Jesus sa ating mga plano. Amen po? Amen. So let's move on and start with our series. We're still under the theme Going Better, Growing Deeper. And part number 2 na po is yung Go On, Grow Up. But we will have instead Growing Up in Your Salvation. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3, go! Grow up in your salvation. Now, tanong, gusto niyo po bang magkaroon ng malaking kita? Malaking sahod? Gusto niyo bang magkaroon ng negosyo? Malagong negosyo? Amen? Gusto niyo po ba na magkaroon kayo ng magandang sasakyan? Gusto niyo po ba na lumalago ang inyong kabuhayan? Ang church, gusto niyo po ba na lumalago din? Then you need to grow up. Sabihin sa katabi, grow up. Sapagkat, di ba may kasabihan nga, there are toys for the big boys. Tama? Ang mga pagpapala, pakipindot nga ulit. Yan, ang mga pagpapala ay para lamang din sa mga nag-grow up sa kanilang buhay. Can you hear amen? Kaya masasabi mo na, Lord, para sa akin bang pagpapalang ito? Yes, para sa iyo if you know how to handle and take care of it. Amen mga kapatid? Pero kung pinagpala kang bigla, naging milyonaryo ka, kinabukasan ay naghirap ka na naman, dildil ng asin, ibig sabihin, you don't grow up at all. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya you need to grow up. Can you hear amen? Amen. So kailangan ba nating lumago at lumaki? Kailangan. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Look at this, King James. As newborn babies,
or babes, desire the ano daw? The sincere milk of the word, that you may grow thereby. No? So sabi diyan, mag-desire ka, magnasa ka ng sincere milk of the word. Bakit? That you may grow thereby. Sa NIV naman, which is the famous verse na binabasa natin, sabi diyan, like newborn babies, ano daw? Crave naman ang ginamit. It's pure spiritual milk, so that by it you may, grow up in your salvation. Amen? At hindi po papayag ang Diyos na hindi ka lalago. Hindi siya papayag na hindi ka magiging mature. At hindi siya papayag na manatili ka lang na baby. Dapat mag-grow up tayo. Amen, mga kapatid? Amen. And speaking of salvation, there are 3 things about salvation na itinuturo sa atin. So, ligtas na ba tayo o maliligtas pa lang? Ligtas na. We are already saved. At hindi na po natin poproblemahin ang ating kaligtasan. Ang poproblemahin na lang natin, papaano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano. Amen, mga kapatid? Amen. So, 3 bagay about our salvation. In the past, we are saved from penalty of sin. Kaya yung kabayaran ng kasalanan, binayaran na ni Kristo. Tama? So wala ka nang poproblemahin. In the present, being saved from the power of sin. So yung kasalanan, wala nang hawak sa iyo. Hindi ka na mamamatay sapagkat meron ka ng buhay na walang hanggan. Do you believe that? Amen. So the sin doesn't have power over you. And in the future, will be saved from the presence of sin. So ito naman po pag nasa langit na tayo, wala na doon ang presensya ng kasalanan, hindi na tayo magkakamali. We are perfect in the eyes of God. Can you hear amen? So yun po yun, napakaganda. Wala na tayo sa penalty, wala na tayo sa power ng sin, and we will soon be saved from the presence of sin. So are you happy with that? Amen. So Jesus paid all our sins on the cross. No need to pay it again. Or it will be called double jeopardy. So we are saved. Sabihin sa katabi, ligtas ka na. Kailangan mo na lang lumago. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At tayo po ay binubuo ng 3 bahagi. Sapagat ang iba, ang akala po nila ay 2 lang tayo. Pero 3 bahagi po ang meron ng ating pagkatao. Sabi ng 1 Thessalonians 5:23, sabi diyan, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole, look at that, spirit, soul and body. Ilan po yon? 3. Be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. No? So, nakita po natin, ang iba akala nila body and soul lang tayo, kaya wala silang pakialam sa spiritual na mga bagay, kagaya ng pagsisimba o pagbabasa o pagjo-journal o pananalangin. Tama? Basta ako nabubuhay, wala akong piniperwisyo, langit ako. Yun ang kanilang kaalaman. But that is not true. Kasi meron tayong spirit, soul, and body. At ang na-born again ay ang ang ating espiritu. Once you got born again, may babalik na sa Diyos. Ecclesiastes 12:7. Tama? Pero pag hindi na born again, 2 ka nga lang. You are soul and body. And you will die and go to hell without the help of Jesus. Can you hear amen? Amen. So, let's look at this diagram once again. 3 bahagi po tayo. Spirit, soul, and body. Ang gusto kong ipakita dyan, yung spirit, tsaka yung body, ano pong nakalagay doon sa pula? Instant change. Biglaan itong pagbabago. So, na-born again ka, isang iglap lang yan, born again ka kagad. Hindi pwedeng, na-born again na ata ako or maboborn again pa lang ako. Hindi po. Nung pinanganak ka ba, kalakalahati lang? Di ba? Nung ipinanganak ka, isang iri lang. Tama? So, you got born again instantly. Yung pangalawa namang pong instant na pagbabago is in our body when Jesus come. Nung darating na si Kristo sa lupa para tubusin tayo in the second coming to have our glorified body. Maliwanag po ba yun, kapatid? So ano yung natira na lang na hindi pa nagbabago? Yung nasa gitna. Ano po yon? The soul, no? Ang ating
kaluluwa. And next po, in the next diagram, we can see that the change in the soul is called metamorphao. Sabi nga natin, metamorphao. Yan. It is the change in the soul. Ang tunay na pagbabago ay kapag nabago yung tatlong meron sa iyong kaluluwa. Ano po yung tatlo na yon? The mind, the emotion, and your will. Ang iyong kagustuhan. Dapat nababago ang isip, ang iyong damdamin, at ang iyong kagustuhan. Pero ang unang dapat na baguhin ay walang iba, kundi ang ano? Ang ating isip. Pakipindot po ulit. So, tatlong bahagi po iyan. Ang unang dapat baguhin is our mind through the process of anakainao. Sabi naman natin, anakainao. Very good student. It is the change in the mind only. So, ang binabago mo, hindi pa damdamin, hindi pa yung will mo, ang binabago natin ay ang ating kaisipan. Why? Because our mind, do you follow? Our mind is the main faculty of the soul. Pag sinabing faculty sa school, ano sila? Sila yung mga tagapag-turo. Tama? Sila po yung nagde-decide para sa'yo. They are in control. Sila ang utak. Sila ang nag-iisip para sa iyo. Now, pag nabago ang isip, mababago ang iyong damdamin, kaya mababago rin ang iyong gawi sa buhay. Tama mga kapatid? Sino sa inyo ang pag malamig sa umaga ay hindi naliligo? Kasi sabi niya, malamig. Pero sabi mo, mula ngayong 2025, babaguhin ko ng isip ko kahit nagyeyelo pa yan, maliligo ako. Tama mga kapatid? And you have that will to do it kasi nagbago na ang isip mo, nagbago ng damdamin mo, kaya maya-maya hawak mo ng tabo, ayan, nakaligo ka na nga. Are you with me mga kapatid? So, ang unang binabago ay ang ano? Ang isip. Kaya nga minsan, di ba, nasasabi natin, matigas ang ulo. Pero hindi naman talaga ang ulo ang matigas. Talaga matigas po yan. Ang matigas ay ang iyong kaisipan na hindi nababago. Are you with me mga kapatid? Amen. That is why may mga pastor tayo. Kagaya ko po. We continue to teach you and we continue to study together the Word of God. Akala nyo bang natututo kayo lang? Hindi. Pati ako po ay natututo. Pinagpupuyatan ko po ang mga lesson natin. Kaya biruin nyo, buong linggo ginagawa ko yan. Kaya natuto na ako bago ko pa sabihin sa inyo. Tama mga kapatid? Kaya ang gusto ng Panginoon is to preach the Word of God. Bakit? Tingnan nyo po, ang soul natin, composed of mind, emotion, and will, ang binabago po dyan, ang una ay ang kaisipan, and it is in process. Sabihin mo nga, in process. Yan. Pag proseso, it involves what? Time. Tama mga kapatid? Sa pagluluto, proseso ng pagluluto. Pagka nagluto ka ba, boom, luto na? Hindi. Ihiwa ka pa ng sibuyas, ihiwa ka pa ng bawang, ihiwain mo ang gulay, pakukuluan mo si ganito, si ganyan, ay yung ganito, ganyan. Diba? At magiging proseso siya hanggang sa ito ay maluto. Can you amen? Gusto mo naman ng mabilisan, bungo ka ng noodles, buksan mo, pakuluan mo, at ilagay mo na sa plato. Kakainin mo na lang. Can you amen? Anyway, anyhow, in the process, it involves time. Can you amen? Amen po ba? Kaya po, ang pagbabago natin, merong mabilis magbago, yung iba naman ay matagal magbago. 10 taon na tayo sa church na ito. Ang tanong, may nabago na ba sa atin? Amen po mga kapatid? Amen. Kasi ang isip ng tao ay may katagalan sa pagbabago. And maybe it is in his lifetime. Sa kanyang buong buhay, baka doon pa rin niya wino-work out na siya ay tunay na ngang magbabago. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya po, hindi uubra yung katwiran ng ilan na kahit naman hindi Christian. Parehas lang yan. Kaya okay lang kahit hindi Christian ang makuha ko kasi balang araw magbabago din yan. Ang tanong ay kailan? Tama mga kapatid? Amen po ba? Yes, it is true sapagkat tayo nasa mundo pang ito and our world is not perfect, pero hindi hamak na mas mabilis magbago ang isip ng mga taong nagsisimba. Tama? Mga taong nagdadasal. Tama? Kesa sa mga tao na hindi nagsisimba o na nakakakilala kay Kristo. Kaya kung pipili ka ng trabaho, ng kaibigan, ng katropa,
o ng mapapangasawa at hindi pa siya Christian, mas malaki ang tsansa na ito ay pasaway, maraming masasamang bisyo, pangit na pag-uugali at walang takot sa Diyos. Do you agree with me? Amen. At least nag-agree tayo. Kasi po, ang pagbabago ng isip ay proseso. Sabi nga natin, process. And process involves time. Can you hear amen? However, wala po yan sa tagal ng pag-attend. Tama po ba mga kapatid? Kasi nasa lalim yan ng relasyon mo sa Diyos at sa lalim mo sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Malalim ka ba sa relasyon mo sa Diyos? Pag linggo ba, linggo talaga yan kay Lord yan? Yung mga pangako niya, sabi niya, pagpapalain ka niya, pinangahawakan mo pa rin ba? Kahit nawalan ka na ng trabaho? Kahit bumabagsak ang iyong negosyo? Kasi malalim ka sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Merong mga 10 taon nang nagsisimba, pero parang baby pa rin. Anong baby, pastor? Alagain. Tama, kapatid? Hindi mo lang nakamayan. Ayaw sa akin ni pastor, bahala siya. Pero meron namang 1 year lang, 3 years lang, arito na sa stage, naglilingkod na sa Panginoon. Can you amen? Kasi proseso, sabi mo nga proseso. Magkakaiba tayo ng time of process, pero dapat ang pupunta natin, lahat tayo ay nagbabago para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Hindi hamak na malaki ang kaibahan ng Christian sa hindi Christian. Tama? Malaki ang kaibahan ng mabuti sa masama. Tama? Malaki ang kaibahan ng dilim sa liwanag. Tama po ba? Malaki po ba ang kaibahan ng believer sa unbeliever? Yes. Ang hyena po, ibang-iba po ba siya sa leon? Hindi, bahala na. Ang gusto ko, hyena. Di magpakasal kayong hyena at lion. At bahalang araw, magkakaiba ang iyong paniniwala. Can you hear amen? Amen. Look at this. 2 Corinthians 6:14 to 15. Stop forming what? Inappropriate relationship. Hindi tamang pagsasama with unbelievers. Can right and wrong be partners? Hello? Yung tama ba't mali, pwedeng magsama? Can light have anything in common with darkness? Obviously, wala, no? 15, can Christ agree with the devil? Napakalaking pagkakaiba. Ito may paniniwala kay Kristo, ito paniniwala niya kay devil. Kaya sabi ni Kristo, anak, magsimba ka muna, unahin mo muna ako. Ito naniniwala kay devil, sabi niya, wag na, waste of time lang yan. Magnegosyo at magtrabaho na lang tayo. Can you hear amen? Kaya hindi pwedeng magsama si Kristo and the devil. Magkaiba ang iyong paniniwala at pananampalataya. Can a believer share life with an unbeliever? Anong sagot natin? Hindi po. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya nga po, iba yung totoong na born again kaysa sumasama lang sa church at napadaan lamang. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kung yung mga propeta, no, mga apostol, mga pastors and elders, meron pa rin mga masasamang ugali. Amen po mga kapatid? How much more yung mga pa-attend lang at lagi pang wala at madalas. Can you hear amen? So dapat mahal mo ang Diyos at mahal mo ang salita ng Diyos para mabago ang ating kaisipan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And one thing is for sure, bakit namin gusto na kayo po'y makahanap ng Christian din? Bakit? Ayaw namin kayong mawala sa gawain ng Panginoon. Pero pag nagpumilit kayo, bahala kayo. Sooner or later, kayo din ang mawawala sa ating Diyos na buhay. Because light and darkness never come together. Christ and the devil never come together. The believer of Christ and the unbeliever do not come together. Yung po ang sinasabi ng Bible. Can you hear amen? Amen. 2 Corinthians 4:16. Look at this. Therefore, we do not lose heart. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Though outwardly, we are wasting away. Diba? Si Pastor Gani ay tumatanda na. Siya ay sooner, 10 years pa, pawala na rin. No? Yet, inwardly, you are what? Renewed day by day. But ito parang walang problema. Bakit kaya? Kasi binabago siya ng Diyos araw-araw, hindi lang linggo-linggo. Sabi sa katabi, hindi lang linggo-linggo. Kaya merong daily journal. Can you hear amen?
Kasi sa pagbabasa mo ng Bible, it is like water washing away your sins, your fears, your troubles. Kaya binabago ka ng Diyos araw-araw. Kaya sabihin sa katabi, mag-journal ka na. Kayong 2025. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next. So, ano ang binabago natin? Una, isip or kaisipan. And the process is anakay nao. Ito yung Greek word na ang ibig sabihin ay renewing the mind through the Word of God. Kasi pag nabago ang isip, magbabago ang damdamin or emotion, ang iyong pasya or will ay magbabago rin at lalabas na ito sa iyong body or katawan. That is why you need to grow up in the Word of God. Can you amen? Amen po ba? Hindi ka lumalago sa chismis, hindi ka lumalago sa kung ano-ano mga kwentuhan, lumalago ka sa salita ng Diyos na buhay. Pumalakpa nga po ang lumalago sa salita ng Diyos. Hallelujah! Amen. Why? Here's our proposition. Next, grow up in your salvation. Growth in your salvation is not the goal, but the result of your craving for the spiritual milk, no? Yung paglago mo sa iyong kaligtasan, hindi yan ang growth, hindi yan ang goal natin. Ang goal natin, ikaw ay maglaway, ikaw ay magnasa sa purong spiritual na salita ng Diyos. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Bakit? Ang lumalagong pastor, napapalago niya ang kanyang membro. Tama? At napapalago din ang kanyang church. Kaya kung gusto mo ng malagong church, dapat palaguin mo muna ang iyong sarili, not vice versa. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya ang trabaho naman ng demonyo is to steal, kill, and destroy. John 10:10 po yun, di ba? Aalisin niya lahat ng mayroon ka. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Ngayon na masaya ka ng Christian ka, aalisin niya ang negosyo mo, aalisin niya ang pera mo, aalisin niya ang kalusugan mo. Bakit? Para hindi ka maglingkod sa Diyos. Kaya si Satanas, busy siya palagi para pabagsakin ang isa't isa sa atin. Kaya anong gagawin para hindi bumagsak ang isang puno? You need to grow up para ikaw ay lumago, tumatag at maging matibay sa iyong pananampalataya. Shout amen. Amen. So let's continue with our study. Let's go back to our key verse. 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi diyan, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Now, in this verse, it does not suggest that we should be like babies. Hindi sinasabi rin ito na, sige, mga Christian, mga taga-OCW Pampanga, magpaka-baby na kayo. No? Hindi po ganun ang sinasabi. Rather, ang sinasabi rito is the desire of the spiritual milk. Amen mga kapatid? Yung desire ng isang baby, na kung saan ang isang baby, wala pa akong baby na nakita na tumanggi sa dodo o sa dede. Tama mga kapatid? Lagi pa nga yan maghahanap sa'yo, mama, dede, daddy, dede. Tama mga kapatid? Kasi lagi siyang naghahanap, nagnanasa ng Word of God or spiritual milk. Can I hear amen? So next, sabi dito, the baby's desire for milk is being compared to our supposed desire for the spiritual milk. Ano yan? The Word of God. Amen. Ang tanong, naglalaway ka ba sa salita ng Diyos? Nagnanasa ka ba sa salita ng Diyos? Di ba yung word na crave? Sabi mo nga crave. Di ba pag nagkikrave ako sa mangga na may bagoong, mamaya talaga pag after nitong mag-preach na itong pastor na to, tama mga kapatid? O kaya nagkikrave ako sa fries kasi na-miss ko ng BFF. No? Andiyan ba kayo mga kapatid? So kung nagnanasa ka, magkakaroon ito ng katuparan at hindi mo na mamalayan na nandun ka na pala sa bilihan ng iyong gustong pagkain. Can you amen? Kasi naglalaway ka sa salita ng Diyos. Can you amen? Parang dito rin sa church, naglalaway ba kayo sa salita ng Diyos? Na tapos na ang Sunday, sabi mo, Pastor, kailan ulit ang gawain? Meron ba sa Wednesday? Pastor, linggo na, may Bible study ka ba mamaya? O gusto ko linggo na ulit, Pastor. Tama po ba mga kapatid? Kasi naglalaway ka sa
salita ng Diyos. Are you with me? Ay sabi na, ano ba yan? Linggo na naman. Hindi ko pa tapos yung labahin ko. Oh, labahin pa lang nasa isip, hindi ang Panginoon. Can you amen? Again, 1 Peter 2 verse 2. Everybody, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Now, Apostle Peter uses a lot of simile or simil para maunawaan natin kung ano ang gusto niyang tukuyin. Pag sinabing simile or simil, it is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. Ibig sabihin po, inihahalin tulad ang isang bagay sa isang bagay para sila po ay magkaroon ng ugnayan. Example, next po, 1 Peter 2:24 to 25. Nakita niyo po yung naka-highlight? Ano daw? Like grass, like flowers. Ang buhay daw ng tao parang grass, damo, parang bulaklak lang. Ano sabi? The grass withers and the flowers fall. Ang mga damo natutuyo yan, ang mga bulaklak ay nalalagas din, ganon din ang buhay mo. Malakas ka ngayon, bukas, pawala ka na. Can you amen? 1 Peter 2:5. Ano po yung nakalagay dyan? Like living stones. Di ba pag gumagawa tayo ng pader, anong ginagamit? Mga patong-patong na bato. Ang church pala ay kagaya rin ng mga living stones. Isa po kayo sa isa sa mga bato na yan. Kaya pag wala ka, kulang ang pader. Sabihin sa katabi, kulang ang church. Pag wala ka. Tama mga kapatid? Kasi tayo mga bato na pinagpatong-patong para maitatag ang gawain ng Diyos. Can you amen? Kaya salamat sa iyong presensya. Palakpakan natin ang Diyos. 1 Peter 2:25. Ano pa yung isa dyan? For you were like sheep gone astray. No? Tayo inihalin tulad sa mga tupa. Ano bang mga tupa? Laging naliligaw. Punta na tayong church. Hindi, meron ako atinan eh. No? Naliligaw na naman siya. 1 Peter 5:8. Ano pa? Like roaring lion, looking for someone to devour. Hindi po demonyo ang mga lion, ha? Pag nakakita ka ng lion, hindi demonyo. Kundi sabi dyan, like roaring lion. Sino? Yung devil, looking for someone to devour. 2 Peter 2:12, they are like brute beasts. No? Yung mga mababangis na hayop. Bakit? Yung mga mababangis na hayop, wala yung iniisip. Sila'y mabubuhay, sila'y maghahunting, at kalaunan sila'y mamamatay. Ganyan ang tao pag ang kanyang spirito ay hindi na born again. Tama? Gigising siya, magtatrabaho, maghahanap ng pagkain, matutulog, gigising, matutulog. Walang ugnayan sa Diyos. And sooner, sabi nga dyan, they will too, like beasts, they too will perish. Sila din ay mamamatay. 2 Peter, last na to, 3:10, but the day of the Lord will come like a thief. Ang pagdating daw ng Panginoon ay kagaya ng isang magnanakaw. Amen po mga kapatid? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ba magnanakaw si Lord? Hindi. Ang magnanakaw, syempre, hindi naman sasabihin, magnanakaw ako sa iyo bukas ha. Diba? Darating siya sa taon o sa panahon, oras na hindi mo inaasahan. Are you with me mga kapatid? So going back to our verse, look at this again, next. 1 Peter 2:2. Saan tayo inahin tulad? Like newborn babies. Sabi mo nga, newborn babies. Ano ba yung baby sa atin? Not the body, not the soul, pero ano? Our born again spirit. Na-born again ka na ba? Yeah, like newborn babies, ano daw? Crave pure spiritual milk so that by it, ano mangyayari? You may grow up in your salvation. Do you get that mga kapatid? Sapagkat ang baby, hindi yan uurong sa gatas, lagi yan maglalaway at laging maghahanap ng mga gawain ng Diyos. Can you amen? Ang Greek word ng salitang crave, sabi nga natin crave, it means epipoteo. Sabi nga natin, epipoteo. Dalawang word po yan. Epi means toward, papunta, and plus yung poteo means intense craving. So pag pinagsama, epipoteo, literally, it means intense craving. Saan daw? Towards, epi. Towards the ano? Chismis ba? Towards the word or spiritual milk, which is the word of God. Can you amen?
Amen po. So kung nagkikrave ka sa gatas na salita ng Diyos, ang resulta naman ay 1 Peter 2 verse 2. Again, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that, sabi mo nga so that, sa Bible, sa hermeneutics, when we're in Bible school, pag nakita mo na yung word na so that sa verse, binibilugan ko na po yan. Amen mga kapatid? Tinatandaan ko na po yan ang marker. Bakit? It is the result. No? Dahil naglalaway ka sa salita ng Diyos, lagi nga naghahanap ng gawain, ng Bible study, sa radyo, gusto mo Word of God, sa iyong cellphone, gusto mo praise and worship, Word of God. Ano ang resulta? So that, look at that, by it, you may what? Grow up in your salvation. Can I amen? Amen po ba? Kaya pala, itong tao na to ay malagong-malago kasi marami siyang Word of God. Kaya pala, itong brother na to, itong sister na to, lagi pa rin hindi naglilingkod sa Panginoon kasi baka kulang siya sa gatas, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi siya nag-grow. Can you amen? Amen. Why? Next. Growth in your salvation is not the goal, but ano daw? The result of your craving for the spiritual milk. Amen mga kapatid? Dapat ang hindi mo isipin yung paglago Ang paglago, darating talaga yan. Tama mga kapatid? Ang isipin mo, paano ka laging kakain, paano ka maglalaway, paano ka magnanasa palagi ng salita ng Diyos. Can you amen? Amen. So the big question is this. Next po. Do you intensely crave for spiritual milk? Hello? Ikaw ba talaga yung nagnanasa sa salita ng Diyos? Linggo ngayon. Tama mga kapatid? Mamaya po ay meron tayong Bible study, 1:00 hanggang 5:00. Sasama kayo? Andiyan po ba yung mga kapatid? Sabi, Pastor, nung Wednesday, nandito na kami. Sunday, nandito na rin. Mamaya pa, meron pa? The question is, do you intensely crave for spiritual milk? Amen mga kapatid? Bakit? Naituro ko na po ito sa mga Bible study ko. Kapag nagnanasa ka palagi sa salita ng Diyos, ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya. Can you amen? Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. John 5:39, you diligently study the scripture because you think that by them you possess eternal life. These are the scripture that testifies about Jesus. Can you hear amen? Kaya kilala mo si Jesus, lagi ka nagbabasa Pero dahil hindi mo kilala si Jesus, kasi baka ni John chapter 3 verse 16 ay hindi mo kabisado. Tama mga kapatid? Amen. John 8:31, sabi diyan, then said Jesus to those Jews who believe in Him. Maraming mga Hudyo hindi naniniwala kay Jesus. Pero itong sabi niya, if you continue in my word, sa salita niya, then, ano sabi niya? You, and then are ye my disciples indeed. King James po kasi, no? So, kung talagang naniniwala ka, nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos, ikaw nga ay aking disipulo o alagad. Ang Greek word ng salita pong disciple ay mathetes. Sabi nga natin, mathetes. Anong ibig sabihin ng mathetes? A learner, ano pa? Pupil and disciple. No? Pag sinabing pupil, madam, pupil ko ito. Pag pupil ba, dapat nag-aaral? Dapat ba nagsusulat? Meron ba lunchbox? Meron din. May baon din? Yes. Meron bang textbook? Meron. Ganon din sa mga anak ng Diyos. Are you a pupil, a learner, a disciple of God? Amen po ba? Ikaw ba talaga ay estudyante ng Diyos? Dapat nag-aaral ka. Tama? Paano mo nasabi nag-aaral, Pastor, nagsusulat. Tingnan mo ang katabi mo, nagsusulat ba? Uy, biglang, akin na yan. Tama? At meron kang textbook. Ano ang textbook natin? The Bible. Can you hear amen? At meron din yan lunchbox. Meron ba? Oh, para sa mga anak nila. Are you with me, mga kapatid? Because you are indeed a true disciple of Jesus pag nag-aaral ka. Kaya ngayong 2025, please naman, mag-aaral ka na ng totoo ng salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And here are 4 life application. Mabilis lamang po ang
unang tatlo, pero magpo-focus tayo sa pang-apat. Number 1, upo ng maayos, life application for practical test of growth in God's Word. Ito po yung practical test para lumago ka. Number 1 is keeping the Lord's Day. Can I hear amen? Sunday is not family day. Amen? Sunday is not dating day. Amen mga kapatid? Sunday is not mauling day. Tama? Sunday is not laba day or even your rest day. It is the Lord's Day. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Basa. Genesis 2, 1-3. Thus the heavens and the earth were finished, and at all the hosts of them too. And on the seventh day, God ended His work which He had made. And what happened? He rested on the seventh day from all His work which He had made. Verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it. Binanal niya ito because that in it He had rested from all His work which God created and made. Nakita niyo po yun mga kapatid? Ang Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw pa? Tama po ba mga kapatid? Yun ang problema. Kasi hindi ka naman Diyos, pero hinihigita mo pang Diyos. Ayaw mong magpahinga. Kaya na-burn out ka sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? And yet, yung ikapitong araw, yun ang araw na pinagpala ng Diyos. God bless the seventh day. Hindi Monday, hindi kung ibang araw man, kundi yung ikapitong araw. Can you hear amen? Kaya pag nasa church tayo, ikaw ay pinagpala na kasi ang araw na ito ay pinagpala ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you blessed? Oh, super. Yun ang ating sinasabi palagi. Amen? Here's another reason. Kasi ito po ang ikaapat na utos ng Diyos. Exodus 20 verse 8. Ano sabi? Observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days in which to do your work. Ilang araw ka magtatrabaho? 6. But in the seventh day is the day of rest. Look at that. Dedicated to me. Para kanino? Kay Lord. On that day, no one is to work, neither you. Walang magtatrabaho. Ikaw, your children, mga anak mo, your slaves, tauhan, your animals, nor the foreigners who live in your country. Is that clear mga kapatid? Sapagkat ang ibig sabihin ng Sabbath, sabihin nga natin Sabbath. Look at the definition. A day of religious observance and abstinence from work. Pag sinabing abstinence, pagtigil sa trabaho. Kept by Jews from Friday evening to Saturday evening, and by most Christians on, kailan daw tayo? Sundays naman. So hindi na naman natin pwedeng baguhin na Sunday. Kasi Sunday talaga ang rest day sa Pilipinas. Pag nagpumilit ka na Lunes, lagi kang absent ng Lunes. Tama mga kapatid? Amen. Amen po mga kapatid? So hindi mahalaga kung Sunday man or whatsoever na araw. Ang mahalaga, sabi dyan, a day, may isang araw ka na ikaw ay nagpapahinga. Change of activity. Bakit? Nagtatrabaho ka ng 6 na araw, yung ikapito, utang na loob, sana magpahinga ka naman para sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng iba, di ba linggo nga po, may pasok ako ng linggo. Na-solve na natin yan. Pag wala ka sa linggo, kailan ka atin? Wednesday. Pag wala ka pa rin ng Wednesday, ano na lang ang solusyon? Invite mo ko sa bahay nyo. One-on-one tayo na Bible study. Huwag mo lang kakalimutang mag-tithes. Can you hear amen? Andiyan po ba yung mga kapatid? So there's no reason para hindi ka makapag-church. Can you hear amen? Amen. Leviticus 23 verse 3. You have 6 days in which to do your work, but remember that the seventh day, the Sabbath, is a day of rest. On that day, do not work. Wag magtatrabaho, but gather for, worship. Sabihin sa katabi, magsisimba tayo. Kasi sabi nila, pahinga daw eh. Hindi naman sinabing pahinga, hilata, o tulog. Sabi dyan, gather for worship. This Sabbath belongs to the Lord no matter where you live. Can you hear amen?
Kaya bumiyahe kayo, linggo na tapat, may church doon, di doon ka mag-church. Can you amen? Wala sa issue ni Pastor Gani kung saan kayo a-attend. Ang mahalaga ay sinusunod niyo ang utos ng ating Panginoon. Ipangili niyo ang araw ng linggo sapagkat ito'y binanal niya at pagpapalain ka niya pag in-honor mo ang Lord's Day. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing it. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. No, yung iba talagang habit na pagka per Sunday absent ako. Oh, sabi na per Sunday absent ako diyan. No? Sabi ng Bible, let us not give up meeting together kasi yung iba naging habit na ang umabsent. Anong sabi? Let us encourage one another na dapat hindi kaliban sa gawain ng Panginoon. Can you amen? Si Pastor Gani po, marami ng mga occasions, mga family gatherings na hindi na na-attenan. Bakit? Sapagkat inuuna namin ang gawain, ako at ang aking pamilya. Can you amen? Amen po ba? Hindi ko naman sinabing ganun ang gawin ninyo, but it is our stand. Na Lord, pag linggo, pag araw mo ito. Wala kaming gagawin kundi ang magpuri at magpasalamat sa iyo. And look at us now. Lalo tayong pinagpapala ng Diyos, lalong binibless ng Diyos ang ating buhay kasi mahal natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Pag ang bata hindi marunong magsimba, ang nanay at tatay niya, hindi kailanman nakatungtong sa church. Tama, mga kapatid? Amen po ba? Kaya nung malaki na, halika mga anak, church tayo. Ayaw. Bakit? Nung bata pa lang, hindi si nanay na mag-church. Can I amen? Tingnan nyo nga po yung mga lumaki sa church na mga baby. Alala yung mga tamborin dati, parang mga sipunin pa lang yan eh. Ngayon, nandito na at naglilingkod na sila sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sinabi ko na noon, may dalawang excuse lang para hindi ka mag-church. Ano yung una? Pag may matindi kang sakit, hindi ka makatayo. Siyempre, hindi makatayo. Pangalawa, ano? Pagpatay ka na. Utang na loob. Pagpatay ka na, sa langit ka na lang mag-church. Huwag kang magpapakita sa amin. Baka magtakbuhan ng mga membro. Can you amen? And kung wala nang ibang dahilan, Pastor, umaten tayo ng gawain ng Diyos para tayo lumago sa kanyang salita. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Okay, alam nyo na yan. Number two, practical reason. Ano yan? Next, studying the Lord's Word. Para sa mga nagmamahal sa salita ng Diyos at nagmamahal sa mga libro. Mahal nyo bang magpagbabasa? Yan, yung mga nagmamahal sa pagbabasa. 2 Timothy 3:16-17. All scripture is inspired by God and is useful for, ano daw? Magtuturo ka ng Word of God, teaching the truth. Ano pa? Rebuking error and correcting fault. Paano ko kaya itatama ang brother o sister na ito? Gamitin mo ang Word of God. Ano pa? Giving instruction for right living. Put God first. Simba muna bago mo. Tama? Kasi giving instruction for right living. 17, so that the person who serves God may be what? Fully qualified and equipped to do every kind of good deeds. Amen, mga kapatid? So, nandyan ang salita ng Diyos para turuan tayo na maging mabait at gumawa ng mabuti para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen. Psalms 119:11, sabi ni David, I have hidden your words, saan daw? In my heart that I might not sin against you. Tama, mga kapatid? Minsan kasi ang tao walang sinusunod yan. Tama, mga kapatid? Pero pag ang Diyos na ang nagsalita, ang Diyos na ang nagsabi, sumusunod din naman yan. Tama, mga kapatid? Kaya sabi ni David, Lord, tago ko sa puso ko kasi ayokong magkasala sa iyo. Amen, mga kapatid? So what do we need to do? Next, make time for God's Word. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Make time for God's Word. Amen, mga kapatid? Sabihin sa katabi, gawan mo. Sige, sabihin mo, gawan mo ng oras ang pagjo-journal. Don't give time. Make time.
Gawan mo ng paraan because sometimes you don't have time to give. Tama mga kapatid? Wala kang time ibibigay eh. E di gawan mo ng oras. At pag inuna mo ang Diyos, may pangako naman siya, di ba? Pag inuna mo siya, uunahin din niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me? Next, number 3. O, sabi sa inyo, mabilis lang to. Yung unang tatlo, mabilis. Number 3 is, everybody, doing the Lord's work. Amen po ba mga kapatid? So, ginagawa ba natin ang maglingkod sa Diyos? Sino sa inyo ang meron ng ministry sa church? Taas ang kamay? Yung iba. Yung iba po. Wala pa rin? Oh, kahit magsalansan ng upuan, ministry yan. Basta lagi mong ginagawa. Tama kapatid? Yung pagwawalis ng church, ministry yan. Oh, pagdating nila pastor, inaabutan mo ng tubig, ministry pa rin po yan. Can you amen? Basta ang malaga, maliit man o malaki, basta ginagawa mo sa Panginoon, ito'y paglilingkod. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos ayon sa ating kakayanan na maglingkod sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? 1 Corinthians 15 verse 58. Very familiar. Ano pa lang to? Second anniversary natin. So my dear brothers and sisters, stand strong. Do not let anything change you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Bakit? Because you know that your work in the Lord is what? Never. Never wasted. Can you amen? Ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi yan nasa sayang. I-compare natin sa ibang version. Sa The Message, nothing you do for Him is a waste of time or effort. Sapagkat yung iba sabi, pag nag-church ka, sayang oras at panahon. Hindi po. Sa God's Word, the hard work you do for the Lord is not pointless. Amen mga kapatid? May point yan. Sapagkat darating ang araw, sabi mo, buti na lang nag-church ako kasi may natutunan akong Word of God. Can you amen? Nung may problema ako, inangat ako ng Panginoon at tinulungan. Shout amen. Sa Good News Bible, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Amen mga kapatid? Lahat ng ginawa mo ay merong katumbas na pagpapala kasi ang ginagawa mo ay merong pakinabang sa ating Diyos na buhay. Can you amen? It is never useless. Are you with me mga kapatid? Amen. So, bakit hindi ka naglilingkod? Ano ang problema? Hello? May problema po ba? Baka may problema. Ito yung problema. Bakit? Sapagkat mga lahat ng naririto ay, next po, we are what? Saved to serve. Amen po mga kapatid? Baka yun ang problema. Baka hindi po siya totoong ligtas. Sapagkat, next po, tandaan natin ito. Everybody. Hindi, next na po. Ang tunay na ligtas ay ano? Naglilingkod. Are you with me mga kapatid? Kaya pala ito kahit pilitin mo, kahit talian mo ng liig, ayaw pa rin pumunta sa church, ayaw maglingkod. Baka naman nga hindi na born again, hindi na ligtas ang kanyang spirit. Can you amen? Pero on the other hand, kaya pala ito, ang sipag-sipag. Alam niya na pala na anak siya ng Diyos, tagapagmana ng langit. Kung pumikit man ang kanyang mata, uuwi siya sa kanyang mansyon. Wow! Andiyan po ba yung mga kapatid? Kaya pala lingkod ng lingkod itong tao na ito. Are you with me mga kapatid? Anong sabi ng Ephesians 2:10? Pakibalik po, please. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. Bago ng buhay mo, charis, di ba? And long ages ago, He planned that we should spend these lives in what? Helping others. Nung naging Christian ka, ikaw ay naging Christian para tumulong din at tulungan din ng iba. Can you amen? Kaya maglingkod tayong lahat sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa lahat ng naglilingkod at nagbabalak na maglingkod sa Panginoon. Pumalakpak tayo sa ating Panginoon. Shout amen. Amen. Are you still with me? Amen. And finally, lastly, number 4, yung pong practical na test for growth in God's Word. Number 4 is giving the Lord's money. Amen? Isa pa nga po, giving the Lord's money. So gusto ko na kayo ang nagsasabi. It is putting God's Word on your lips para ikaw mismo nang nagsasabi. Ano pong tinutukoy natin dito?
It is our tithes. It is our grace giving. Amen mga kapatid? It is our giving na dapat ay ibinibigay natin sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Hindi lahat ng sinasahod mo ay sa iyo. Meron ang Diyos dyan. Can you hear amen? Patay. Ulitin ko. Hindi lahat ng sinasahod mo ay sa iyo. Ang Diyos ay merong bahagi dyan. Yan namin mga kapatid? At ito ay pag-aari ng Diyos. Sabi sa katabi, pag-aari ng Diyos. Nako, Pastor, maselan yung mga pinagsasabi mo. At ang usapan na yan ay ikapo. Kaya ang iba napapasabi, Diyos ko po. O kaya, naku po. Bakit? Kasi hindi nila maunawaan. Sabi ng iba, bakit ako magbibigay? Pinaghirapan ko to ah. Tama mga kapatid? Kaya pagbibigay na ang pinag-usapan sa church, marami ang natitisod at hindi na sila nagpapatuloy sa gawain ng Diyos na buhay. Can you hear amen? But let me point out this thing para maging malinaw para sa atin. Can you hear amen? Nagbibigay ka na ba sa Diyos? Taas nga ang kamay naman nagbibigay sa Diyos. Malaki man o maliit, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Thank you for your generosity and faithful giving. Pero here's our possession. Look at this. We believe that, everybody, tithing is for mature Christians only. Amen mga kapatid? It is conditional. Bakit? If you are not yet mature, no, baby ka pa lang, baby Christian, you don't tithe. Tama mga kapatid? Yung sabing, magbigay tayo ng ikapo sa Panginoon. Ha? Bakit magbibigay? Baby yon. It's okay. Tama mga kapatid? Pero yung mga naunawaan nila, bakit sila magbibigay sa Diyos? Sila po yung mga malalago na at matatagal na sa Panginoon. Can you hear amen? So, tithing is for kanino? Mature Christians. So, tithing is for leaders. Taas ang kamay ng mga leaders. Leaders ka ba? Leaders po ba tayo? Nagtatites ka ba? Kailan ang huli? Nung 19 ano? Andiyan po yung mga kapatid. Now, don't force new converts para mag-tithe. Pag bago pa lang yan, hindi talaga magta-tithe yan, kaya huwag mo pipilitin. Ano ang dapat ituro natin sa kanila? Turuan mo muna sila to love Jesus. Mahalin ng Diyos. Can you amen? Sapagkat pag mahal nila ang Diyos, darating ang araw na sila rin mismo ay magpukusa na magbibigay sa Panginoon kasi nagmamature na sila. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pero kung leader ka na, ha? Sino mga leader ulit? Taas ang kamay? Amen? Hindi ako magtataka na yung bigay ni Carrie, ni Gavin, o nila mga anak natin maliliit, ay mas mababa o mas maliit kaysa sa bigay ni Ram at ni Tricia. Tama mga kapatid? Tama po ba? Bakit? Kasi si Carrie, sila Gavin ay mga baby pa. Tama po mga kapatid? Amen. Pero, magtataka ako kung ang bigay ni Ate Joyce, ni Kuya Aban, ni Ate Ruthie ay mas mababa pa kaysa sa binibigay ni Ate Nisha at ni Kuya, sino bang mga bata pa? Yan. Yung mga mas bata pa sa kanila. Tama po ba? Tama po mga kapatid? Bakit? Aside from they are working, aside from they are mature, they are what? Leaders. Sabi nga natin, leaders. Or care leaders. Do you understand that, mga kapatid? Amen. So, bakit kailangan mag-mature? Because if you mature, dapat merong growth sa iyong pananampalataya sa Diyos na buhay. Can you hear amen? At umasa tayo na may pangako. Pag nagbigay ka ng ikapo, hindi niya papadala ng peste ang iyong negosyo, ang iyong kabuhayan. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos na iingatan niya ang lahat ng iyong ari-arian at pag-aari. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. So malinaw po, ang ikapo ay para sa mga leaders. Can I hear amen? Next, maturity results in knowing the Word of God. Thus, ano daw? Growing up in faith. No? Habang nag-grow ka sa Lord by faith. Sabihin nga natin, by faith. Nagtatites ka. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kasi yung, alam niyo po ang totoo, yung pagtatites, it is by faith. Bakit?
umaasa ka, nagtitiwala ka na hindi ka pagkukulangin ng Diyos once na ibinigay mo na ito. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Example po nito ay si Abraham and Melchizedek. Ito po yung pinag-aaralan namin every Wednesday. So, ang istorya po nito, si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Pero hindi niya ito kilala, hindi niya kaano-ano, hindi niya kalahi. No? Nakita niyo po yun mga kapatid? Kung ba, nakita lang niya. Pero nakita niya that there's something with this kind of person. Kaya nung siya ay nagkasalubong, nagbigay siya ng ikapo. Anong tawag doon? By faith. Sabihin mo nga, by faith. Amen po mga kapatid? Kasi alam niya na pag binigay niya ito, pagpapalain din siya ng Diyos. At totoo nga po, hindi nagdalawang isip si Abraham, binigay niya kay Melchizedek ang kanyang ikapo at ganitong nangyari. Hebrews 7 verse 4. Consider how great this Melchizedek was. Even Abraham, the great patriarch of Israel, ibig sabihin siya yung pinakapuno ng Israel, pinaka-head, pinakamatanda at powerful. Look at that. Even Abraham, great patriarch of Israel, recognized how great Melchizedek was. Papaano? By giving him, a tenth or tithe of what he had taken in the battle. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ko kanina, hindi niya kilala si Melchizedek, pero nagbigay pa rin siya ng ikapo. So ibig sabihin, take note, no one taught Abraham to tithe. Can you hear amen? Ang pag-iikapo po ay hindi itinuturo. Tama po ba mga kapatid? It is the condition of your heart. Can you hear amen? Example, pag ikaw ay pinakain at gutom na gutom ka, dapat ka bang maghugas ng pinggan? Oy, pinakain ka, gutom na gutom ka, dapat ka bang maghugas ng pinggan? Dapat. Binigyan ka ng magandang sasakyan, dapat mo bang linisin? Binigyan ka ng magandang bahay, dapat mo bang ingatan? Yes. Pinagpala ka ng Diyos, dapat ka bang magbalik sa Diyos? Yes. At yun po ang prinsipyo na natutunan ni Abraham. No one taught him to tithe. And speaking of tithes, wala pa po noon ang law of Moses. Wala pa ang law of tithing. Pero take note, nagbigay pa rin, alam ni Abraham, marunong na siyang magbigay ng ikapo or tithes. Can you hear amen? So ang tawag natin doon ay kusa. Sabihin mo nga kusa. No? Pag narinig niyo po yung kusang loob, anong pumapasok sa ating isip? Ano po yung tinatawag natin dyan? Next. It is called grace giving. Very good. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Now, linawin natin ito ha, sapagkat baka yung iba, mali ang pagkakaintindi about grace giving. So ano po bang ibig sabihin po pag grace giving? Di ba ibig sabihin nito, Pastor, ay kusang loob na pagbibigay? Yes. Pero ang grace giving po ay kusang pagbibigay na hindi bababa po sa tithes or 10%. Is that clear mga kapatid? Malinaw po ba mga kapatid? Kasi baka iba po yung pagkakaunawa natin. Bakit po? Tingnan nyo ha, nakasulat po doon. Pakibalik po doon sa ating grace giving. Ano po yung nakasulat? Generosity, ano daw? Exceeds tithing. Again, generosity exceeds tithing. Yung pagiging generous mo, nasosobrahan pa ang iyong pag-iikapo. So, ibig sabihin, may tithing pa rin, pero hindi na siya actually tithes or 10%. Kasi bakit? Sobra ang ibinibigay mo sa 10%. Because you are generous. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Ibig sabihin, ang focus mo ay hindi lang basta tithes na lang, makapagbigay lang, makakomply lang, kundi generosity. Sinosobrahan mo pa para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Pastor, ano po bang ibig sabihin ng generosity? Let's define it. It is freely giving more of something that is what? Necessary or expected. Sabihin nga natin, giving more. Pag more ba, dagdagan? Yes. Nang ano? Yung necessary or expected. Mas more, mas marami ang inaasahan. Kind towards others, ano pa? Larger or plentiful than is usual. Amen mga kapatid? Kunyari, pagpunta ka sa Starbucks, pag sinabi ng waiter, Sir Gani, is it the usual? Oh, alam mo na, ano yung usual?
Siyempre, ang in-order ko lagi, yung usual, cappuccino or whatsoever. So, pag sinabing usual, ano po bang expected or usual sa Diyos na ibibigay mo? Anong usual? Anong expected ng Diyos? 10% or tithe. But actually, hindi na yon ang iniisip mo eh. Sabi doon, giving more. Ibig sabihin, nagbibigay na tayo, ang iniisip na natin ay higitan pa ang ibinibigay natin sapagkat lahat naman ng meron tayo ay galing sa ating Diyos na buhay. Nagbabalik lang tayo ng pasasalamat sa lahat ng ipinagkalob niya sa atin. Shout amen. Amen. Are you with me, mga kapatid? So, ibig sabihin, basta lampas 10% po yan, generosity na po yan, at dapat ay kusang loob. Sabihin sa katabi, kusang loob. Oh, 'di ba? Bakit? May pangako po ang Diyos sa mga generous magbigay. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians 9:6-7. Everybody, remember this. Whoever sows sparingly, ano sa Tagalog? Kakaunti, will also reap kakaunti. Maliwanag? And whoever sows generously, ano 'yon? Marami, will also reap generously. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mayaman ay lalong yumayaman sa pagbibigay. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Pero, sabi sa katabi, pero, pwede pa rin magbigay ng mas mababa sa tithes. Can you amen? Amen po mga kapatid? Kasi sabi dyan ang magbigay naman ng kaunti, ilan ang anihin? Kaunti pa rin. Can you amen mga kapatid? Amen. Tatanggapin pa rin ng Diyos kahit na mas mababa sa 10%. Unlike sa tithing before, pag hindi 10% yan, wag mo na lang ibigay. Hindi na ito tatanggapin ng Diyos at sumpa ang darating sa iyo. Maliwanag mga kapatid? Sino sa inyo nagbigay ng 10 piso pero hindi siya sinumpa ng Diyos? Pumalakpak naman sa Panginoon. Hallelujah! Kasi nasa bagong tipan na tayo ng dugo ni Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen. Verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. Bakit? For God loves a cheerful giver. Amen mga kapatid? Ito na yung okay naman na ang mga tao po ay nagkukusa sa pagbibigay. Amen mga kapatid? Tuturuan natin ang mga tao na, sige, turuan natin silang magbigay. Kasi hindi natural sa tao ang magbigay. Tama mga kapatid? Natural po ba sa inyo magbigay? Ang natural sa tao, siya ang tumatanggap. Tama mga kapatid? Tingnan nyo, pag Pasko, malungkot kayo pag wala kayo natanggap. Pero pag nagbibigay ba kayo, masaya kayo? Amen. Kaya, okay, tinuturuan natin ang mga kapatid na magkusa sa pagbibigay. Can you hear amen? Amen. At kahit magkano ang ibigay mo sa Diyos, okay yan. Sabi sa katabi, okay yan. Maliit man yan, kakaunti man yan, marami o malaki, okay yan sa Diyos. Can you hear amen? Pero tingin kayo sa akin, kayo rin ang nagpapabagal o nagpapabilis ng pasok ng blessing sa inyong bulsa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi gusto mo ba na mabilis ang pasok ng blessing? Anong sabi? So, generously. Gusto mo bang mabagal ang blessing? Anong sabi? So, sparingly. I suggest so generously sapagkat nangako naman ng Diyos natin, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, at hindi kanya pagkukulangin sa iyong pangangailangan. Shout amen. Pumalakpak ng lahat ng naniniwala. Sabi ko sa inyo, hindi ko naman pipilitin kayo sapagkat tithing is for mature Christian. Darating ang araw, pag natanggap nyo rin yan, kayo rin ay magbibigay sa Panginoon. Can you amen? Kahit nga wala na si Pastor Gani at ako'y namatay na, maaalala nyo, tama pala ang kanyang itinuturo. Can you amen? Amen. So, malinaw, kaya pala tayo nagbibigay ng tithes kasi nagtitiwala tayo. You put your faith in the Lord. Can you amen? Amen po? Kahit hindi mo kilala ng lubos ang Diyos na binibigyan mo, tama? Totoo ba? Madaling magbigay sa Diyos o mahirap? Binigyan ka niya ng 100,000. Madali bang ibigay ang 10,000? Mahirap. Sabi sa katabi, mahirap. Cellphone na yan. Tama kapatid? At mas mahirap magbigay sa Diyos na hindi mo kilala.
Tama po mga kapatid? Pero dahil nagbigay ka ng tithes, Lord, hindi ko alam talaga kung bakit ko to gagawin, pero nagtitiwala ako na pag binigay ko to sa'yo, ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Can you hear amen? Kasi umaasa ka ng pinagbibigyan mo, mas mataas sa'yo, kayang-kaya niyang doblehin ang binigay mo, kayang-kaya niyang triplehin ang binigay mo, at kayang-kaya niyang ibalik ang ibinigay mo, kasi ang Diyos mo ay mayaman at makapangyarihan. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Si Abraham hindi nagdalawang isip ibigay kay Melchizedek kahit hindi niya ito kilala. Bakit? Kasi nakita niya kayang-kaya siyang pagpalain ng Diyos pag nagpala siya ng mga lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. Kaya po, si Melchizedek kahit hindi siya nagmula sa lahi o tribo ng Israel, itong matindi. Hindi niya kaano-ano, hindi niya kakilala, nag-tithes, nagbigay siya kay Melchizedek. No? Why? Because Abraham pay respect to Melchizedek. Amen mga kapatid? So it is a matter of the condition of the heart na tayo nagbibigay kasi mahal mo ang Diyos at gusto mong pagpalain ng Diyos sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Look at this. Hebrews 6:7-6. Malapit na po tayo. But Melchizedek, who was not descendant of Levi, collected a tenth from Abraham, and Melchizedek, look at that, placed a blessing upon Abraham to the one who has already received the promise of God. Si Abraham, pinangakuan na ng Diyos sa Genesis 12. Magiging father of nation ka, ikaw ang magpapahiram, di ka nahihiram, ang magpapala sa'yo, pagpapalain, ang magsusumpa sa'yo, susumpain. Pinagpala na siya eh. Pero dito, dahil nag-ikapu siya, nagbigay pa rin siya, pinagpala muli ang kanyang buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya kung hindi ka nagtatides, baka nagdududa ka na ibalik ng Diyos ang binigay mo. Kaya napipigilan o mabagal ang iyong blessing. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, you can force anyone to tithe. Again, only those who can fully understand the Bible will give tithe. Bakit? Tithing is Lord's money. Sabi nga natin, tithing is Lord's money. Tama mga kapatid? Ang ikapo ay pag-aari ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Basahin natin. There are two things about tithing. Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether ano daw, grain from the soil or fruit from the trees. What? Number 1, belongs to the Lord. Pag sinabing belongs, pag-aari ng, kanino raw? The Lord. Number 2, it is holy to the Lord. Next, our tithe belongs to the Lord. Can you hear amen? Ang ikapo ay pag-aari ng Diyos, hindi atin. Sabi sa katabi, hindi sa'yo. Ang tithes. Amen mga kapatid? Ito ay para sa Diyos. Now, in the book of Rich Dad, Poor Dad, ito po, binasa ko po ito, at ito po ay para sa mga gustong mag-business at mag-invest sa kanilang buhay. Sabi rito, if you don't know what you're doing, it's gambling. Amen mga kapatid? Pag hindi mo alam ang iyong ginagawa, it's gambling. Pero kung alam mo naman ang iyong ginagawa, it is called investing. Can you hear amen? Amen po ba? No, nagbigay ka ng ikapu mo at nagdududa ka na, Lord, ano ba? Ibabalik mo ba o hindi? Ibibigay ko ba o hindi? Huwag mo nang ibigay. Sabi sa katabi, huwag mo nang ibigay. Pag nagdududa ka, sumusugal ka kasi. Tama mga kapatid? Hindi ka sumusugal. Alam mo sa iyong puso at isipan na kapag ibinigay mo na to sa mayaman at makapangyarihan na kamay ng Diyos, kayang-kaya niyang ibalik ng doble at triple ayon sa iyong pangangailangan. Shout amen. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Not only that you are gambling or nagsusugal, but also you are robbing. Ninanakawan mo ang Diyos. Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Look at this. This is very famous. Sabayan nyo nga po ako. Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Saan daw? In tithes and offering. 9, you are under a curse, the whole nation of you, because you are what? Robbing me. Amen mga kapatid?
So ito po yung kondisyon ng Old Testament, ng lumang tipan, lumang kasunduan, napakabigat. Bakit? Pag hindi mo binigay ang ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. At pag ninakawan mo ang Diyos, anong darating? Sabi, sumpa ang darating sa iyo. Amen? Amen po ba? Pero kung nagbibigay naman tayo, you don't rob God, but invest. Here is your return of investment or ROI. Malakay 3 verse 10. Bring the whole tithe, buong ikapo, hindi bawas, walang bawas, into the storehouse that there may be food in the house. Test me in this. Ano sabi ng Diyos? Subukin mo ang Diyos. Hindi po ako nagpapasubok sa inyo ha. Sino nagpapasubok? Si Lord. Na-try mo na bang mag-ikapo? Taas nga kami nag-try ng mag-ikapo. Yung 10% talaga na ibigay niya sa Lord. Taas nga kamay. Thank you sa mga nagtaas. Palapakan naman po natin sila. Sabi ng Lord, here's your return of investment. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates, windows of heaven, and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Bubuksan niya ang durungaw na langit, mga bintana ng langit, bubuhos ang maraming pagpapala, kukulangin ka sa iyong paglalagyan. Can you hear amen? Amen po ba? 11, look at this, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit. Sasawayin ng Diyos ang mga peste sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, at hindi malalagas ang bunga ng iyong pananim. Can you hear amen? Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Then you invest and give your tithe fully to the Lord. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Parang nagsara na yung tenga nila, Lord, kasi giving eh. Amen po ba? Amen. Now, if you want these blessings, gusto niyo ba ng blessing? Pray and give your tithes freely and generously to the Lord. Ulitin ko, gusto mo ba ng blessing? Ibigay mo ang iyong ikapo at sobrahan mo pa. Be generous about your tithing. Can you hear amen? Sabi naman ng iba, hindi na, kayo na lang. Amen mga kapatid? Then what will happen if you don't do that? You will never get your guaranteed protection sa business, trabaho mo, and you will never get enough. Amen mga kapatid? Kasi yun ang pangako ng Diyos. Can you hear amen? Pero syempre, may grace pa rin ng Diyos, pagpapalain ka pa rin niya at hindi ka magugutom. Can you hear amen? Pero kung gusto mo naman na minsan ay nakakakain ka ng steak, nakakakain ka ng lechon, nakakatulog ka naman sa may aircon, nakakapag-drive ka ng magandang sasakyan, then brothers and sisters, be generous at sobrahan mo pa ang iyong ikapo at lalo kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Sabi ng iba, ayan na, puro pera-pera na lang pinag-uusapan natin. No, sabi sa katabi, mali ka. Why? Last 2 verses. Deuteronomy 14:23. What is the purpose of tithing? Everybody? The purpose of tithing, ikapo, is to teach you always to what? Put God first, son, in your lives. Can you hear amen? Yung pala yun. Bakit ka pinag-iikapo ng Diyos? Para lagi mong unahin ang Diyos sa iyong buhay. Inuuna mo bang Diyos sa iyong buhay? Pag ikaw ay sumahod, iniisip mo bang Diyos na bibigyan mo? Ano yung bibiling ko cellphone? Ano yung bibiling ko sasakyan? Yung bahay namin, papagandahin ko? Iniisip mo bang Diyos? Inuna mo ang Diyos. Can I hear amen? Bakit? Kung hindi mo inuunang Diyos, you have this one. You have the problem of the danger of materialism. Nagiging materialistic ka. And materialism, look at that, everybody. Materialism forgets God as the real source of your blessing. Can I amen? Sino sa inyo ang nag-iisip na trabaho niya, ang business niya, ang nagbibigay ng blessing sa kanya? Meron ba rito? Let me correct that. Sapagkat nung wala ka pa, wala ka rin naman trabaho. Tama kapatid? At nagdasal ka sa Diyos, pinagkalooban ka ng Diyos. Kung sino mang Diyos yan, basta binigyan ka. Tama kapatid? Kaya lahat ng mayroon ka ay galing pa rin sa Diyos. Kasi ang buhay mo ay galing din sa Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Now, darating ang araw, pag hindi mo inuuna ang Diyos, hindi mo inisip na galing sa Kanya ang lahat ng pagpapala, there will come a time na mas uunahin mong pumasok sa trabaho, uunahin mong magnegosyo kesa sa Diyos. Can you hear amen? So anong ating payo? Next po, malapit na. Don't be too materialistic. Sabihin sa katabi, don't be too materialistic. Diba? Si Madonna, mamaterial. Are you with me, mga kapatid? Are you with me? Huwag masyado. Lahat naman ng bagay na yan, ha? Yan nyo, kahit napakayaman mo, mamamatay mamaya, walang kwenta ang iyong pinagpagalan, hiwalay sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Last verse, Proverbs 10:22. Everybody, sabay-sabay. It is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. Can you hear amen? Ang hard work mo, ang sipag mo, kulang yan. Sabi sa katabi, kulang yan. Dapat samahan mo ng the Lord's blessing. So you can enjoy your blessing, your wealth, you and your entire family. Can you hear amen? Mayaman ka na, masaya ka pa, kasi makarios ka. Super blessed and happier than happy in Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Sige po, tayo tayong lahat. Amen? Are you blessed? Super. Isipin nyo ito, mga kapatid. Makakabili ka ng mamahaling kama. Naka-aircon ka pa. Pero hindi ka makakabili ng masarap na tulog. Tama? You can live in a mansion or you can have a condo, but you can sleep well. Na? Bakit? Kasi sabi ng iba, naku, buti pa nakatira sa kubo, nakatira ay tao, kaysa sa palasyo na ang nakatira ay kwago. Bakit? Ano bang kwago? Ako, baka nakawan ako. Tama mga kapatid? Pwede kang makabili ng masasarap na pagkain, lechon, hamon, fried chicken, lahat na. Pero hindi ka pwedeng bumili ng masarap na panlasa. Tama mga kapatid? Ang Diyos lang kayang magbigay niyan. You can drive the nicest car, you can have the expensive phones, but still you'll be sad and worry in your life. Amen mga kapatid? Pero yung iba, kahit yung cellphone nila, parang pamato, parang sabon, ang lapad-lapad, masaya pa rin sila kahit walang load. Tama mga kapatid? Kasi ang nagpapasaya sa kanila is the contentment na binibigay ng Diyos sa kanila. It is the Lord's blessing. Tama mga kapatid? Ang tunay na blessing, pag nasa sayo yan, masaya ka. Amen mga kapatid? Kasi pinapasaya ka ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Tingnan niyo po ito. Next po. Tandaan po natin, kapag nagbigay tayo sa Diyos, hindi tayo lugi. Bakit? Pag nagbigay tayo, mas papalitan niya ng marami at mas malaking pagpapala kasi marunong tayong sumunod. Sabi nga natin, obedience. And obedience always brings what? Do you want blessing? Yeah? You are always under the Lord's blessing if you are obedient to God. Nakita niyo yung picture? Sabi ni Lord, akin na yung maliit. Sabi niya, Lord, mahal ko to eh. Ayoko yung bigay ito. Sabi niya, akin na. Bakit? Kasi may mas maganda siyang plano para sa iyo. May mas malaki siyang ibibigay sa atin. Can you hear amen? Amen. Kaya dapat mas mahal natin ang Diyos at ang kanyang salita. So our Macarius challenge is, everybody, desire God's word intensely to grow up wisely. Do you want to become wise? Amen. Mahalin mo at maglaway ka sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Pumalakpak nga pong lahat ng nagmamahal sa salita ng Diyos. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na napakabuti mo sa aming buhay. And no one can put a child of God down. Walang makakapagbabagsak sa anak ng Diyos sapagkat kami nangahawakan sa matibay mong mga pangako at salita. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo sa lahat ng iyong mga salita sa aming buhay. Hindi kami magtitiwala sa tao. Hindi kami magtitiwala sa anumang bagay. Sa Diyos lamang kami magtitiwala at sa iyong mga salita at pangako, O Diyos. Kaya Panginoon, kaya yan ang amin na pag-aralan. Teach us to intensely crave for the Word of God. Sapagkat
pag dumating ang araw at panahon na kami ay haharap sa iyo, lahat ng bagay na mayroon kami ay iiwan din namin. Ang tanging matitira sa amin ay ang iyong mga pangako at salita, O Diyos. Kaya Panginoon, punuin mo ang aming buong pagkatao, ang aming spirit, ang aming soul, ang aming body ng iyong mga salita upang sa patuloy na aming pag-aaral ng iyong salita ay lumago po kami, Panginoon. At dalangin namin na lumago kami ng mas mabilis pa kaysa sa inaasahan upang lahat kami ay magamit mo sa gawain mo, Panginoon. Upang sa patuloy na pag-aaral namin, ang lahat ng naririto ay maging leader at patuloy po na sila'y magbigay ng kapurihan para sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na darating po ang araw ng bawat isa sa amin ay nangangaral na ng iyong masarap at makapangyarihang salita. Nang bawat isa sa amin ay palagi nagnanasa na umaten sa iyong gawain. Lord, salamat po. Because like newborn babies, you put in our born-again spirit the desire for us always to crave for the pure spiritual milk. Thank you, Jesus, for making our spirit born again. Thank you, Holy Spirit, for always guiding us, Father. And thank you, God, for you made us your child. We are a child of God. We are children of God. Panginoon, salamat po sapagkat dahil anak mo kami, pinagtsatsagaan mo kami, Panginoon. Dahil mga baby mo kami, Panginoon, ipinoprovide mo palagi ang aming pangangailangan. Pag nagkakamali kami, nandyan malawak mong pangunawa, biyaya at pagmamahal sa amin. Kaya Lord, habang kami lumalago, susuklian namin ang lahat ng pagsasakripisyo mo at pagmamahal mo sa amin. Ang paglilingkod para sa iyo. Salamat po, Diyos. At maingat namin binabalik sa inyo ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Desire God's Word intensely to grow wisely. Amen. Are you wiser than yesterday? Amen. Dahil po yan sa salita ng Diyos. To God be all the glory.